Mainit ang araw sa Maynila. Sa maliit na inuupahang apartment, naroon si Menchie, nakaupo sa sahig habang naglalaba ng mga uniforme ni Tita Cory. Mabigat ang kanyang mga kamay, nangingitim na ang kuko at nangingintab sa pawis ang kanyang noo. Habang nagkukuskos siya ng sabon sa puting damit, naririnig niya mula sa kwarto ang kanyang tiyahin, abalang kumakain. Amoy na amoy ang nilagang baka, malasa at mabango. Humahalo pa ang singaw sa mainit na kanin. Sarap talaga kumain kapag malamig ang kwarto. Malakas na sabi ni Tita Cory na wari sinasadya para marinig ni Menchie. Kumalam ang tiyan ni Menchie. Ang nakahanda lang para sa kanya ay malamig na kanin at isang pirasong tuyo. Nangingilid ang luha sa kanyang mata, pero nanatili siyang tahimik. Tahimik niyang inisip, kung nandito lang si nanay, hindi sana ganito ang buhay ko. Hindi sana ako tinitingnan na parang kasambahay. Minsan, kapag nakikita niya si Tita Cory na busog at nakaupo ng maginhawa, naiinggit siya. Pero lagi niyang pinipigilan ang sarili. Ayaw niyang magalit. Ayaw niyang sumagot dahil siya'y walang laban. Isang gabi, habang nililinis niya ang maliit na baul kung saan nakatago ang ilang damit at gamit niya, napansin niyang wala na ang kwintas na tanging alaala ng kanyang ina. Maliit itong gintong kwintas na may bilog na palawit at napakahalaga nito sa kanya. Naghanap siya sa ilalim ng banig, sa kahon ng kanyang mga damit, pati sa bulsa ng mga lumang palda. Hindi niya ito makita. Araw-araw, paulit-ulit niyang hinahalughog ang kwarto, umaasang baka naipit lang sa isang sulok. Nasa aya kaya iyon, hindi pwedeng mawala. Alaala iyon ni nanay, tanging alaala na naiwan sa akin. Bulong niya habang hawak ang dibdib. Minsan, humiga siya ng pagod na pagod, ngunit hindi siya makatulog. Lagi niyang iniisip ang nawawala. Ang pakiramdam niya'y para siyang iniwan muli ng kanyang ina. Isang linggo ang lumipas. Sa hapong iyon, pagod mula sa paglilinis ng banyo, napalingon siya kay Tita Cory. Napansin niyang may nakasabit sa leeg ng tiyahin. Nanlaki ang mata niya. Ang nakita niyang kwintas ay kaparehong-kapareho ng kanyang hinahanap. Nanlamig ang kanyang kamay. Kumabog ang dibdib. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ngunit naglakas loob siyang magsalita. Tita, nanginginig ang kanyang boses. Yung suot niyo pong kwintas. Sa akin po yan. Alaala po yan ni nanay. Huminto si Tita Cory sa pagkain. Tumingin ito kay Menchie na para bang hindi makapaniwala sa narinig. Pagkatapos ay tumawa. Ha? Ano raw? Aking kaya ito. Wala kang karapatang sabihing sa iyo ito. Nagpumilit si Menchie. Tita, sigurado po ako. Ako po ang may-ari niyan. Matagal na po yang nasa akin, galing kay nanay bago siya namatay. Napakunot ang noo ni Cory. Ano? Pinagbibintangan mo ba akong magnanakaw? Aba kapal ng mukha mo ha? Hindi lang ikaw ang may ganitong kwintas. Matagal ko na itong binili sa Quiapo, na yun ko lang sinuot. At na nun, inaangkin mo pa? Aba, kapal ng mukha mo. Nalaglag ang luha sa mata ni Menchie. Nanginginig siyang sumagot. Hindi po, tita. Alam ko pong sa akin talaga yan. At napakahalaga po yan sa akin. Alaala lang po iyon ng nanay ko. Biglang tumayo si Cory at inihampas ang butsara sa mesa. Tumigil ka nga, Menchie. Ang kapal ng mukha mo. Nakikitira ka na nga rito, pinapakain kita, pinapagamit ng kuryente at tubig. Tapos pagbibintangan mo pa akong magnanakaw? Wala kang utang na loob. Umiyak si Menchie, halos hindi makahinga sa sakit. Bakit ganito si tita? Gusto ko lang naman naribalik niya ang alaala ni nanay. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng mga pinagkainan, muling nagsalita si Cory. Manamig ang boses. Alam mo, kung hindi ka kontento dito, lumayas ka na lang. Umuwi ka na sa probinsya. May iniwan namang maliit na bukid ang nanay mo, hindi ba? Doon ka na lang magsaka. Parang gumuho ang mundo ni Menchie.
Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pamasahe o paano magsisimula. Ngunit ramdam niyang wala na siyang lugar sa tahanan ng tiyahin. Tita, wala po akong pera, hikbi niya. Problema mo na yon. Basta sa akin, hindi ka na pwedeng manatili rito. Ayoko nang kasama sa bahay na bastos at mapagparatan. Madiing sagot ni Cory. Humingi pa ng tawad si Menchie. Pasensya na po kung nakapagsalita ako kanina. Hindi ko po intensyon na masaktan kayo. Pero tita, iyon na lang po kasi ang alaala ko sa nanay ko. Sa inyo na lang po lahat ng gamit, kahit ano. Wag lang po ang kwintas. Ngunit lalo pang tumawa si Cory, malupit at malamig. Aba ang kulit mo, sabi ng akin ito eh. Kung ayaw mong maniwala, sige, umalis ka na. Hindi kita pipigilan. Hindi na nakapagsalita si Menchie. Ramdam niyang wala na siyang laban. Ang kanyang luhay tuloy-tuloy na dumadaloy. Kinabukasan, maaga pa lang ay nag-impake siya. Isang lumang bag lamang ang kanyang dala. 2 pirasong palda, 3 lumang blusa, 1 pares ng tsinelas at 1 kumot na butas-butas. Habang isinasara niya ang bag, nakatingin lamang si Tita Cory mula sa mesa. Nakataas ang kilay, walang kahit kaunting awa. Sa huling pagkakataon, lumapit si Menchie. Tita, salamat po sa lahat ng tinulong niyo. Pasensya na po kung naging pabigat ako. Sana maalala niyo pa rin ako kahit papaano. Ngunit ang sagot ni Cory ay malamig na buntong hininga. Oo na, umalis ka na. Hawag ka nang babalik. Lumakad si Menchie palabas ng pintuan. Hawak-hawak ang kanyang bag at tuluyan ng lumisan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng kanyang puso. Para siyang iniwang muli, para siyang walang halaga. Sa isip niya, paulit-ulit na pumapasok ang tanong, bakit ganito? Wala na ngang nanay, pati ang tanging alaala ko, kinuha pa. Nang sumakay siya ng bus pauwi sa probinsya, hindi na niya napigilan ang malakas na pag-iyak. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan siya ng mga tao. Ang pakiramdam niya'y siya na ang pinakawalang halaga at pinakakawawang nilalang sa Maynila. Pagkababa ni Menchie sa bus, sinalubong siya ng malamig na hangin at amoy ng palayan. Malayo ito sa maingay at mausik na Maynila. Mabigat ang bawat hakbang niya sa alikabok na daan, ngunit may kasamang gaan dahil sa wakas, nakauwi na siya sa baryong kinalakhan niya. Nang marating niya ang kanilang maliit na kubo, halos mapaiyak siya. Ang dingding ay gawa sa tawayan, may butas na kung saan pumapasok ang liwanag ng araw. Ang bubong ay yero at pawid, at ang sahig ay kawayan na may mga siwang. Hinatak niya ang pinto na halos mahulog na sa kalumaan. Pagpasok niya, bumulaga ang amoy ng lumang pawid na nabasa ng ulan. Sa kanyang isip, parang naroon din ang alaala ng nanay niya, ang halimuyak ng dahon ng gabi na dati nitong niluluto. Nanay, heto na po ako, sa payak na tahanan nating iniwan niyo. Para bang muli ko kayong kapiling dito, mahina niyang wika. Umupo siya sa isang sulok, tahimik, walang ibang maririnig kundi huni ng mga ibon at lagaslas ng dahon sa labas. Kinabukasan, agad-agad na pinasya ni Menchie na magsimula muli. Wala siyang pera, pero may kaunting pag-asa. Lumapit siya sa isang bombay na nagpapautang sa baryo. Pwede po ba akong manghiram ng konting puhunan? Mahinahong tanong ni Menchie. Tinitigan siya ng bombay mula ulo hanggang paa. Ilang taon ka na iha? Makakabayad ka ba? Mahinang sagot ni Menchie. 20 na po ako. Hindi ko po alam kung paano, pero susubukan ko. Magtatanim po ako ng gulay at palay. Ibabalik po ang puhunan kapag may ani na. Napakamot ng ulo ang bombay. Sakang umisi. Sige, bibigyan kita ng kaunting puhunan. Pero tandaan mo, may tubo ito. Kailangan mong bayaran sa tamang oras. Salamat po, sagot ni Menchie. Sabay yuko. Sa isip niya, kahit may tubo, wala akong choice. Kailangan kong magsimula. Kailangan kong mabuhay. Bumili siya ng kaunting binhi, pataba at gamit sa pagtatanim. Sa unang araw ng kanyang pagsasaka, tumingin siya sa maliit na lupang iniwan na kanyang ina. Hindi kalakihan, ngunit sapat na para sa kanya. Hinubad niya ang tsinelas at naglakad sa putikang lupa. Ramdam niya ang malamig na dulas ng putik sa kanyang talampakan.
Hawak ang araro at pala, nagsimula siyang magbungkal. Habang pawisan at nanlalambot ang katawan, nakausap niya ang sarili. Kayang-kaya mo to, Menchie. Mas mabuti na to kaysa sa pagtitiis sa Maynila. Kahit mahirap, may kalayaan ka dito. Isang hapon, may lumapit na matandang kapitbahay, si Aling Rosa. Oy Menchie, ikaw na ba yan? Nakabalik ka na pala? Ang payat mo, iha, kumusta ka sa Maynila? Napangiti si Menchie kahit may luha sa gilid ng mata. Mahirap po, Aling Rosa. Hindi po ako naging masaya roon. Mas mabuti na pong nandito na lang ako. Hay nako, tama ang ginawa mo. Dito, kahit mahirap, may sariling lupa ka. Hindi tulad sa Maynila na parang alipin ka lang. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Salamat po, Aling Rosa. Nakayukong sagot ni Menchie. Sa loob-loob niya, buti na lang may mga taong handang tumulong. Minsan naman, tinulungan siya ng isang binatang kapitbahay na si Pedro. Nakita siya nitong hirap sa pagbubuhat ng sako ng abono. Ako na ang bahala dyan, sabi ni Pedro, sabay agaw sa sako. Wag na, kaya ko na po, mahina niyang tanggi. Ngunit halatang hindi na niya kaya. Aba, wag kang mahihiya, alam pong mabigat to, dapat humihingi ka ng tulong. Napatingin si Menchie sa kanya. Sanay po kasi akong mag-isa, wala po akong katuwang sa Maynila. Tumigil si Pedro at mumiti. Nandito ka na sa baryo. Hindi ka nag-iisa rito. Kami ng mga kapitbahay. Handa kaming tumulong. Basta, huwag kang mahihiyang lumapit. Naluha si Menchie sa narinig. Salamat Pedro. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula kung wala kayo. Minsan, habang nag-ani ng kaunting gulay, kinausap niya ang sarili. Hindi pa sapat ang ani, pero nakakakain naman ako. Hindi katulad noon na laging malamig na kanin at tuyo. Ngayon kahit gulay lang, ako ang nagtanim, ako ang naghirap. Mumiti siya, kahit pagod. May halaga ang bawat pawis ko ngayon, may silbi na ako. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti nakilala siya ng mga tao sa baryo. Kahit kapos, lagi siyang handang tumulong. Minsan, tumutulong siya sa pag-aani sa palayan ng kapitbahay. Minsan naman, nagbabantay ng bata kapag abala ang ibang magsasaka. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kubo, tinanong siya ni Aling Rosa. Menchie, hindi ka ba nagsisisi na bumalik ka rito? Tahimik siyang tumingin sa kalangitan, maliwanag ang buwan at tila kinakausap siya ng mga bituin. Hindi po, sagot niya sa wakas. Sa Maynila, parang wala akong halaga. Dito, kahit mahirap, alam kong may saysay ang bawat ginagawa ko. At pakiramdam ko po, kasama ko pa rin po si nanay tuwing humahawak ako ng lupa. Nakangiti si Aling Rosa. Yan ang mahalaga, iha. Hindi kayamanan ang sukatan ng buhay, kundi ang kapayapaan ng puso. Naglakad si Menchie papasok ng kubo. Bago siya matulog, hinawakan niya ang lumang kumot at pumikit. Sa kanyang dibdib naroon ang halong lungkot at pag-asa. Tahimik siyang nagdasal. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Mahirap man, kakayanin ko. Hindi ako susuko dahil ito lang ang naiwan sa akin, ang lupa ni nanay, at ang pag-asang darating ang araw, gaganda rin ang buhay ko. Tanghaling tapat noon, mainit ang araw at halos matuyo ang pawis ni Menchie sa kakabunot ng damo sa taniman ng gulay. Pagod man siya, tuloy-tuloy ang kanyang pag-aalaga sa lupang iniwan ng kanyang ina. Biglang napansin niyang may aninong dahan-dahang lumalapit sa kanyang bakuran. Pag-angat ng kanyang mukha, nakita niya ang isang matandang lalaki. Mahaba ang balbas nito, puti na ang buhok at ang mga mata ay tila may lihim na ningning. May dala itong supot na yari sa bayong at bawat hakbang niya ay tila mabigat ngunit may kapangyarihang dala. Magandang tanghali po, mahina niyang bati, may halong kaba. Ano ko ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ngumiti ang matanda. Ako'y isang manlalakbay, dumaraan lamang. Napansin kong mag-isa kang nagtatanim dito. Bata ka pa, pero halatang marami ka ng pinagdaanan. Hindi nakasagot agad si Menchie. Napayuko siya, tila nahiya. Totoo, marami nga, pero bakit alam niya, isip niya. Nagpatuloy ang matanda. May dala aking isang bagay na nais kong ipagkatiwala sa iyo. Binuksan nito ang bayong at inilabas ang isang maliit na punla ng saging.
ang mga dahon nito ay kumikislap. Parang may liwanag na ginto kapag tinatamaan ng araw. Nanlaki ang mata ni Menchi. Punla po ng saging? Pero bakit po parang kakaida? Bahagyang tumawa ang matanda. Hindi ito karaniwang saging. Ang punlang ito'y magdadala ng kayamanang hindi pa nasisilayan sa inyong baryo. Ngunit kailangan mo itong alagaan ng may pag-ibig at pananampalataya. Naguluhan si Menchi. Bakit po sa akin ninyo ito ibinibigay? Wala naman po akong maibabayad. Umiling ang matanda. Hindi ko kailangan ng kabayaran. Ang kailangan ko ay isang taong tapat ang puso. Nakikita ko sa iyong mga mata ang sipag at hirap, at ang iyong puso ay malinis. Sa iyo ko na ipagkakaloob ang punlang ito. Tahimik si Menchi, hindi alam kung tatanggapin. Sa kanyang loob-loob, totoo ba ito? O baka isa lang itong biro? Pero, bakit parang may kakaiba sa punlang ito? Parang may buhay, parang may misteryo. Nagpatuloy ang matanda. Mas seryoso na ang tono. Kung nais mong umasenso, itanim mo ito sa iyong bakuran. Ngunit tandaan mo, lahat ng bagay na may biyaya ay may kapalit. Napatingin si Menchi. Anong ibig yung sabihin, Lolo? Mumiti lang muli ang matanda. Malalaman mo sa tamang panahon. Basta't alagaan mo ito. Huwag mong kalilimutan ang sinabi ko. Pagkasabi noon, iniabot niya ang punla kay Menchi. At bago pa ito makapagtanong muli, unti-unting lumakad palayo ang matanda hanggang sa nawala na sa kalsada. Lolo, sandali lang po. Sigaw ni Menchi pero wala na itong naroon. Parang nilamon ng hangin. Hawak-hawak niya ang punla. Nanginginig ang kamay. Ano ba to? Totoo ba to o panaginip lang? Kinagabihan, hindi makatulong si Menchi. Nakatitig siya sa punlang inilagay niya sa isang supot. Ang mga dahon ay kumikislap pa rin kahit madilim na. Nanay, bulong niya, ano po kaya ang gagawin ko? Ligtas po ba ito o baka delikado? Pero sabi ng matanda, magbibigay daw ito ng kayamanan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal, Panginoon, bigyan ninyo po ako ng gabay kung ito'y galing sa inyo. Sana'y maging daan ito sa ikabubuti ko at ng mga tao sa paligid ko. Kung hindi, sana'y ilayo ninyo po ako sa kapahamakan. Kinabukasan maaga pa lang ay lumabas siya sa bakuran. Doon niya hinukay ang lupa gamit ang pala at dahan-dahang itinanim ang punla. Habang nagtatabon ng lupa, ramdam niya ang kakaibang init na nanggagaling dito. Tila may buhay na hindi pangkaraniwan. Bahala na, sabi niya sa sarili. Kung ito'y biyaya, aalagaan ko ito ng buong puso. Araw-araw. Dinidiligan niya ang punla. Habang nagbubuhos ng tubig, kinakausap pa niya ito na parang isang tao. Lumaki ka ha? Sana makatulong ka sa akin. Wala akong ibang kasama dito kundi ikaw. Pagkaraan ng ilang linggo, laking gulat ni Menchi. Ang punla ay mas mabilis lumago kaysa sa normal na puno ng saging. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging matingkad ang kulay ng mga dahon. At sa gabi, kumikislap ito na parang may sinag ng buwan na nakakulong sa loob ng halaman. Hindi ako nagkamali. Kakaiba ka nga, bulong niya, sabay haplos sa dahon. Ngunit sa kabila ng tuwa, may halong kaba rin siyang nararamdaman sa kanyang isip. Paulit-ulit bumabalik ang babala ng matanda. Lahat ng bagay na may biyaya ay may kapalit. Habang nakatingin siya sa mabilis na paglaki ng puno, nagtanong siya sa hangin, mahina ngunit puno ng pangamba. Ano kaya ang kapalit na iyon? Isang hapon, matapos magdilig si Menchi, napansin niyang tila nag-iba ang anyo ng punong itinanim niya. May namuong buwig ng saging, ngunit kakaiba ang itsura. Halos malaglag ang hawak niyang timba nang makita ito. Ang mga bunga ay hindi dilaw kundi pilak, kumikislap na parang hinulmang alahas. Bawat kumpol ay naglalabas ng liwanag na tila hiniram mula sa buwan. Nanatili siyang nakatitig, halos hindi makahinga. Diyos ko, ano ito? Bulong niya. Biglang umihip ang malamig na hangin. Tumindig ang balahibo niya para bang may matang nakamasid sa kanya. Lalapit sana siya para hawakan ang isang bunga. Biglang sumirit ang tunog ng isang mahabang shhh mula sa katawan ng puno.
Unti-unting gumapang palabas ang isang dambuhalang ahas. Ang mga taliskis nito'y kumikislap na parang pilak at ang mga matay nagliliyab na ginto. Pumulupot ito sa mismong buwig ng pilak na saging, para bang handang depensahan ang kayamanang iyon. Nanigas si Menchi, nanginginig ang tuhod. Hindi siya nakapagsalita, hindi rin makagalaw. Inatras niya ang kanyang paa at dahan-dahan umatras papalayo. Sa kanyang dibdib, kumabog ang puso ng napakalakas. Hindi ako nagkakamali. May bantay nga ang punong ito. Ngunit sa halip na habulin siya, nanatili lamang ang ahas na nakapulupot sa bunga. Ang mga matang gintoy nito'y nakatitig sa kanya, malamig ngunit matalim. Kinagabihan, hindi mapakali si Menchi. Nakatihaya siya sa kanyang banig, ngunit paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang imahe ng dambuhalang ahas. Pumikit siya at nagdasal, "Panginoon, iligtas ninyo po ako. Natataot po ako, pero baka ito rin ang biyayang ipinadala ninyo. Kung totoo mang may bantay na ahas, tulungan ninyo akong maunawaan kung bakit." Sa gitna ng kanyang pagod at takot, unti-unti siyang nakatulog. Sa kanyang panaginip, nakita niyang muli ang punong saging. Ngunit mas maliwanag at mas nakakatakot ang paligid. Ang mga pilak na bunga ay nagliliwanag na parang mga bituin. At doon, nakapulupot ang dambuhalang ahas, nakatitig sa kanya. Nang magsalita ito, hindi na sutsot ang lumabas, kundi malinaw na tinig, malamig at malalim. "Ako ang bantay ng punong ito." Nanlaki ang mata ni Menchi sa takot. "Nakakapagsalita ka? Sa iyong panaginip, maririnig mo ako, sapagkat ikaw ang pinili. Ang punong ito'y magbibigay ng kayamanan, ngunit may kondisyon." Umiling si Menchi, halos lumuha. "Hindi ko maintindihan. Kayamanan? Kondisyon? Ano pong ibig niyong sabihin?" Lumapit ang ahas at ang gintong mata nito'y kumislap sa dilim. "Lahat ng bagay na may biyaya, may kapalit. Kung nais mo magpatuloy ang pagpapala ng punong ito, kailangan mong mag-alay. Araw-araw, pagkain, dasal o anumang tanda ng pasasalamat. Huwag kang kakalimot, sapagkat kung kalimutan mo ako, ang iyong sariling buhay ang magiging kabayaran." Napaluhod si Menchi sa panaginip. "Bakit ako? Bakit ako ang pinili niyo?" "Dahil ikaw ang nakatanggap ng punla. Ang punla ay hindi maibibigay sa iba sapagkat ikaw ang may pusong handa. Ngunit tandaan mo, ang biyaya ng pilak ay maaaring maging sumpa kung ikaw ay magiging sakim." Humagulhol si Menchi. "Natatakot po ako. Baka hindi ko kayanin. Wala po akong ibang hangarin kundi mabuhay ng marangal." "Kung ganoon," sagot ng ahas, "sundin mo ang kasunduan. Ako ang bantay at ikaw ang mag-alaga. Kung magbibigay ka ng alay at hindi ka magiging sakim, mananatili ang biyaya. Ngunit kung kakalimutan mo ako, ang iyong hininga ang magiging kabayaran." Tumindig ang buhok ni Menchi sa narinig. Hinawakan niya ang dibdib at mahinang wika, "Sige po. Basta huwag niyo lang akong sasaktan. Susubukan kong gawin ang nararapat." Sa sagot niyang iyon, kumislap muli ang gintong mata ng ahas. At bago siya magising, narinig niya ang huling bulong. "Huwag mong kalilimutan ang aking babala." Biglang bumangon si Menchi, pawisan at hingal na hingal. Tumingin siya sa paligid ng kanyang kubo, tahimik. Wala ang ahas, ngunit pagtingin niya sa bintana, maliwanag pa rin ang mga pilak na bunga ng puno. Panaginip lang ba yon o totoo? Bulong niya, nanginginig ang boses. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi iyon karaniwang panaginip. Isa iyon kasunduan, isang babalang hindi niya maaaring baliwalain. Humawak siya sa kanyang dibdib at mahina ang tinig. "Kung totoo ito, susundin ko. Kailangan kong mabuhay at kailangan kong ingatan ang punong ito." Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagising si Menchi. Halos hindi siya nakatulog sa buong gabi, kakaisip sa panaginip niyang may ahas na nagsalita. Paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang isipan ang babala.
Kung kalimutan mo ako, ang iyong hininga ang magiging kabayaran. Bitbit ang isang nilagang itlog at kaunting kanin na nakabalot sa dahon ng saging. Lumapit siya sa puno. Naninginig ang kanyang kamay habang inilalagay ang alay sa paanan. Kung totoo ang lahat ng ito, sana tanggapin mo, bulong niya sa hangin. Tahimik ang paligid, tila walang kakaiba. Ngunit matapos ang ilang sandali, may marahang sutsot na dumampi sa kanyang pandinig. Napaatras siya, halos mabitawan ang kanyang dala. Ang kaba sa dibdib niya ay parang tambol na kumakabog. Nang sumilip muli kinabukasan, hindi naglaho ang mga pilak na bunga. Nandoon pa rin, kumikislap sa liwanag ng araw. Huminga siya ng malalim at halos mapaluha sa ginhawa. Tinanggap niya ang alay ko. Mahina niyang sambit sa sarili. Lumipas ang ilang araw bago siya naglakas loob na subukin ang halaga ng pilak. Maingat siyang tumitas ng 3 piraso mula sa buwig at inilagay sa bayong. Habang naglalakad papuntang bayan, paulit-ulit siyang nagdarasal. Panginoon, iligtas ninyo po ako. Kung ito'y biyaya, naway magamit ko ng tama. Pagdating niya sa bayan, nagtungo siya sa kilalang alahero roon. Isang taong mabait at mapagkakatiwalaan ng lahat. Pagpasok niya sa tindahan, agad siyang sinalubong ng alahero. "Iha, anong bela mo?" tanong ng alahero, nakangiti. Nag-atubili si Menchi at marahang inilabas ang 3 piraso ng pilak na bunga. "Kuya, baka po pwede niyong tingnan ang mga ito." "Hindi ko po alam kung ano po ang halaga nito," tugon ni Menchi. Kinuha ng alahero ang isa at maingat na tinimbang sa kanyang palad. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Iha, totoong pilak ito. Napakahalaga. Saan mo nakuha?" Wika ng alahero. Napakagatlabi si Menchi. "Mana po, mana sa lupa ng aking ina. Kaunting piraso lang." Mahina niyang sagot. Saglit siyang tinitigan ng alahero bago tumango. "Kung ganoon, bibilhin ko sa tamang halaga. Huwag kang mag-alala, iha, hindi kita lolokohin." Sambit ng alahero habang inilalabas ang bayad. Naninginig ang kamay ni Menchi nang tanggapin ang pera. "Maraming salamat po," bulong niya, halos maluha sa ginhawa. Inabot sa kanya ang bayad, halaga na hindi pa niya nahawakan sa buong buhay. Nang makita ang perang iyon, nangimig ang kanyang mga kamay. Ganito pala ang pakiramdam. Ang makakabili na ako ng bigas, asin, kahit kaunting damit, bulong ni Menchi sa sarili. Agad niyang bumili ng 2 sako ng bigas, ilang pirasong damit at kaunting gamit para sa kanyang buhit. Habang nagbabalik sa kanyang kubo, ramdam niya ang pag-ikot ng kanyang kapalaran. "Salamat, salamat talaga. Hindi na ako magugutom." Mahina niyang sambit habang pinupunasan ang luha sa pisngi. Makalipas ang ilang buwan, nagbago na ang takbo ng buhay ni Menchi. Araw-araw, bago siya magtrabaho, nag-aalay siya ng pagkain at dasal sa puno. Sa bawat linggo, pumipitas siya ng kaunting pilak, sapat para sa kanyang pangangailangan. Dahil dito, unti-unti niyang naipon ang kayamanan upang makabili ng karagdagang lupa. Nakapagpatayo siya ng mas matibay na kulungan ng hayop. Nakabili ng ilang baka at isang traktora. Isang araw, nakatayo siya sa gitna ng kanyang lupa at napabulalas. "Hindi ako makapaniwala. Dati pinapangarap ko lang ito, ngayon ay hawak ko na." Lumapit si Mang Doro, isang kapitbahay na matagal nang magsasaka. "Menchi, abay napapansin namin, lumawak na ang iyong lupain. May bago ka pang gamit. Paano mo nagagawa ang mga to?" tanong ng matanda, puno ng pagtataka. Ngumiti si Menchi at pilit na nagpakatatag. "Sipag at titaga po, Mang Doro. At konting swerte. Siguro po, pinagpapala ng Diyos ang lupa ni inay." Tugon ni Menchi, iwas sa mas malalim na paliwanag. Tumango si Mang Doro, bahagyang nakangiti. "Kung gayon, ipagpatuloy mo yan, iha. Ang sipag ay laging may gantimpala," sabi ng matanda bago umalis. Ngunit sa puso ni Menchi, nanatili ang bigat ng lihim. Alam niyang hindi basta swerte ang dahilan, kundi ang mahiwagang puno at ang bantay na ahas. At sa tuwing matatanaw niya ang kumikislap na gintong mga mata mula sa anino ng puno, nararamdaman niyang binamantayan
at sinusubok siya. Isang hapon, napadaan siya sa bahay ni Aling Marta, isang matandang kapitbahay na matagal nang may sakit. Nakita niya itong nakaupo sa may pintuan, payat at malungkot ang mukha. "Aling Marta, kumusta po kayo?" tanong ni Menchi, lumapit at nag-abot ng ngiti. Napailing ang matanda at napabuntong hininga. "Menchi, anak, pasensya ka na. Wala akong maihahain kahit lugaw. Wala na rin akong pambili ng gamot," sabi ng matanda, halos lumuha. Agad na lumapit si Menchi at inilapag ang dala niyang supot ng bigas at ilang gulay. "Huwag po kayong mag-alala. Heto po, may bigas at gulay ako. Ako na rin ang magluluto para sa inyo," tugon ni Menchi, puno ng malasakit. Napaluha si Aling Marta at hinawakan ng kamay ng dalaga. "Napakabuti mo, anak. Ang tulad mong ulila, mas maawain pa kaysa sa sarili kong kamag-anak," sambik ng matanda habang nanininig ang tinig. Ngumiti si Menchi at marahang sumagot. "Kung anong meron ako, ibabahagi ko. Ang kayamanan po, walang halaga kung ako lang ang busog," wika ni Menchi, ramdam ang init ng kanyang puso. Simula noon, hindi lamang si Aling Marta ang kanyang tinulungan. May mga batang nagugutom at pinapasok niya sa kanyang bakuran upang pakainin. May sakit na kapitbahay at siyang bumili ng gamot. May mga magsasakang kapos at siyang nagpahiram ng butot pataba. Dahil dito, unti-unting naging mahalaga si Menchi sa buong baryo. Sa kanilang mata, hindi lamang siya isang dalagang nagtagumpay sa pagsasaka, kundi isang dalagang may busilak na puso. Isang gabi, nakahiga siya sa kanyang kama, nakatitig sa kisame ng kanyang tahanan. Sa kanyang tabi, naroon ang ilang supot ng bigas at bagong damit. Ngunit sa kanyang puso, ang pinakamasarap na kayamanan ay ang ngiti ng mga taong natulungan niya. "Salamat sa biyaya. Salamat sa pagkakataong makatulong. Hindi ko hahayaang masira ito ng kasakiman," bulong niya bago pumikit. Ngunit habang unti-unti siyang dinadalaw ng antok, may malamig na sutsot na sumingit mula sa labas. Pinapaalala ng bantay na ahas ang kasunduan. "Huwag mong kalilimutan ang aking babala." Isang hapon, habang abala sa pagsasaka si Menchi, may napansin siyang paparaping mula sa malayo. Isang babaeng medyo may edad, suot ang lumang uniforme ng gwardiya at may bitbit na maliit na bag. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ito. "Tita Cory," mahina niyang bulong. Halos hindi makapaniwala. Nakangiti ang babae habang papalapit. "Menchi, iha, ang tagal nating hindi nagkita," sabi niya sa mahinahong boses. "Narinig ko na masipag ka raw at mahal ka na ng lahat dito sa baryo dahil lagi kang tumutulong sa kanila." Hindi agad nakasagot si Menchi. Sa halip, naalala niya ang mapapait na taon sa Maynila. Ang gutom, ang pagiging kasambahay, at ang kawalan ng malasakit ng tiyahin. Pumigpit ang hawak niya sa pala. Lumapit pa si Cory at inilabas mula sa bulsa ang isang bagay na matagal nang nawala. Isang kwintas na may maliit na palawit. "Heto, ibinabalik ko na sayo. Patawarin mo ako sa mga ginawa ko noon. Naging bulag ako sa galit at inggit. Ito, nararapat lamang na ibalik sayo," sabi ni Cory. Iniabot ang kwintas na dati inangkin niya. Napatitig si Menchi, bakas ang pagkalito. "Tita, bakit na yon? Akala ko wala na kayo sa buhay ko." Huminga ng malalim si Cory at pinilit ngumiti. "Nagkamali ako, iha. Pero ngayong nakikita kong maayos ka na, gusto kong bumawi. Pamilya pa rin tayo, hindi ba?" Tinanggap ni Menchi ang kwintas, ngunit ramdam niyang may mabigat sa likod ng mga salita ng tiyahin. Tumingin siya sa mga mata nito at kahit nakangiti, nakita niya ang anino ng kasakiman. Sa kanyang isip, bakit na yun siya nagbalik? Dahil ba narinig niyang umasenso ako? O tunay ba ang sinasabi niyang pagsisisi? Ilang araw matapos bumalik si Tita Cory, pinilit nitong makisama sa pang-araw-araw na gawain ni Menchi. Tinutulungan siya sa pagluluto, nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay at laging may dalang ngiti. Ngunit sa bawat kilos, ramdam ni Menchi na may iba itong pakay. Isang gabi, matapos maghapunan, nagsimula silang mag-usap. "Tita," wika ni Menchi habang nakatitig sa kwintas na hawak-hawak. "Unay po ang pagbabalik ninyo. Bakit ngayon lang kayo lumitaw?
Bakit hindi no mga panahong pinakanangangailangan ako? Natahimik si Cory sandali, saka ngumiti ng pilit. Iha, minsan ang tao nagkakamali ng prioridad. Noon, inuna ko ang sarili kong kapakanan. Pero ngayon, nakikita ko na ang halaga mo. Gusto ko na lang makasama ta ulit. Napayuo si Menchi, ramdam ang sakit ng mga nakaraan alaala. Hindi ko po makakalimutan ang lahat ng hirap sa Maynila. Pero kung tunay ang pagsisisi ninyo, sana totoo ma. Mumiti si Cory, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may ningning ng pagnanasa. Hindi nakatakas sa paningin ni Menchi ang paraan ng kanyang pagtitig sa direksyon ng bakuran, kung saan naroroon ang mahiwagang puno. Kinagabihan, nang akala ni Cory ay tulog na si Menchi, tahimik siyang lumabas ng bahay. Dumaan siya sa likod, dala ang flashlight. Hindi niya alam, napansin siya ni Menchi na bahagyang nagmulat ng mata at nasilip ang anino ng tiyahin. Bakit siya lalabas sa ganitong oras? Tanong ni Menchi sa sarili. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip mula sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita niya si Tita Cory na palihim na naglalakad papunta sa puno ng saging. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang mga mata'y nagliliyab sa pagnanasa. Pagdating sa puno, huminto si Cory at napamulagat sa tanawin ng mga pilak na bunga. Diyos ko, totoo nga, bulong niya sa sarili. Hindi lang to basta saging, kayamanan nito, at si Menchi hawak niyang lahat. Dahan-dahan siyang lumapit. Iniunat ang kamay para pitasin ang isa. Ngunit bago pa niya mahawakan, biglang gumalaw ang mga dahon. Mula sa lilim ng puno, gumapang palabas ang dambuhalang ahas. Kumikislap ang mga kaliskis at nag-aalab ang gintong mga mata. Napaatras si Cory, muntik nang mabitawan ng flashlight. Ah, ahas! Sigaw niya. Nanginginig ang puhod. Pinagmasdan siya ng hayop at mabilis na umikot sa paligid ng puno, parang nagbabantay. Hindi ako aalis nang walang nakukuha. Mariing bulong ni Tita Cory sa kanyang sarili. Ngunit hindi na niya nagawa pang lumapit muli. Ang matalim na tingin ng ahas ay tila tumatago sa kanyang kaluluwa. Samantala, si Menchi ay nakatanaw mula sa bintana. Nanginginig ang mga kamay. Ramdam niyang kiniilabutan siya sa nakita. Totoo nga ang hinala ko. Hindi siya basta nagbalik para makipag-ayos. Ang pakay niya ay ang puno ng saging. Kinabukasan, pilit na nagkunwaring walang nangyari si Cory. Sa hapagkainan, gumiti ito kay Menchi at nagsabing, "Ang sarap ng buhay mo dito, iha. Payapa, masagana. Siguro'y napakasagana ng lupa ng nanay mo." Ngumiti si Menchi, ngunit sa kanyang dibdib ramdam niya ang bigat. Hindi ko siya mapagkakatiwalahan. Nakita ko ang kanyang mga mata kagabi. Hindi iyon mata ng tunay na nagsisisi. Habang ngumunguya, lihim siyang naddasal. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko alam kung paano ko mapoprotektahan ang aking lihim. Pero kailangan kong maging handa. Kailangan kong maging matatag. Sa mga sumunod na araw, naging mas mapanmanhid ang pakiramdam ni Menchi. Sa bawat titig ng tiyahin sa puno, lalo niyang nararamdaman ang panganib. Hindi pa man ito umaaksyon, alam niyang darating ang gabi ng pagtataksil. At sa kanyang puso, bumulong siya. Kung totoo ang babala ng ahas, darating ang oras na susubukin ito, hindi lang ako, kundi pati ang aking tiyahin. Isang umaga, habang nagwawali si Menchi sa bakuran, lumapit si Tita Cory. Maaga pa lang ay parang barisana ito, paikot-ikot at hindi mapakali. Nang makita niyang mag-isa lang ang pamangkin, nagsalita siya. "Menchi, panimula ng tiyahin. Napapansin kong parang may kakaiba sa puno ng saging mong yan." Tumingin ito sa direksyon ng mahiwagang saging at bahagyang napasinghap. "Nakita ko na ang ahas, Menchi. Napakalaki. Delikado ang bantay na yan. Baka isang araw, bigla ka nalang tuklawin. Baka ikaw ay malason ng kanyang kamandag at mapahamak," sabi nito. Napalingon si Menchi, kumunot ang noo. "Tita, wala po kayong dapat ikabahala. Basta hindi natin ginagalaw ang hindi para sa atin. Hindi po tayo masasaktan." Umiling si Cory at ngumiti ng mapait. "Iha, hindi mo naiintindihan. Ang ahas ay hindi mapagkakatiwalaan.
Hindi mo ba alam na maraming tao ang namamatay sa ganyan? Paano kung isang gabi, pumasok yan dito sa bahay at saktan? Naramdaman ni Menchi ang bigat ng kanyang dibdib. Naalala niya ang panaginip, ang malinaw na tinig ng bantay na nagbabala sa kanya. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang pagiging kalmado. Tita, pinili ko pong alagaan ang puno. May kasunduan po ako. Hindi ko siya pwedeng saktan. Biglang tumalim ang tingin ni Cory. Kasunduan? Paano ka nakikipagkasundo sa isang ahas? Ano ka, bruha? Menchi, pakinggan mo ako para ito sa ikabubuti mo. Patayin na natin ang ahas na yan bago pa tayo unahan. Nag-alimlangan si Menchi. Humigpit ang hawak niya sa walis at saglit siyang napayuko. Tama ba siya? Baka nga delikado. Pero hindi. May babala ang bantay. Hindi ko pwedeng suwayin. Tumango siya ng marahan at nagsabi, "Pasensya na po, tita. Hindi ko magagawa ang sinasabi niyo. Kahit ano pong mangyari, hindi ko kayang patayin ang bantay ng puno." Umigting ang panga ni Tita Cory at ang ngiti niyang kanina'y maamo ay biglang naglaho. "Kung ganyan, ikaw ang bahala." Malamig na sagot nito. "Pero tandaan mo, Menchi, darating ang oras na pagsisisihan mo ang pagiging matigas ang ulo." Tumalikod si Menchi, nagpipigil ng luha. Sa kanyang isip, naddasal siya, "Panginoon, bigyan ninyo po ako ng tapang." Ramdam kong hindi niya sinasabi ang lahat. May mas malalim pa siyang balak. Dumating ang gabing tahimik ang buong baryo. Tila natutulog ang lahat ng nilalang at ang buwan ay nakasilip lamang mula sa manipis na ulap. Sa loob ng kanyang kubo, mahimbing ang tulog ni Menchi. Ngunit sa labas, may isang pusong gising at puno ng kasakiman. Si Tita Cory, hawak ang matalim na itak, dahan-dahang lumabas ng bahay. Pinagmasdan muna niya ang natutulog na pamangkin at napangiwi. "Napapaswerte mi, Menchi. Pero bukas, ako na ang magiging may-ari ng kayamanang ito." Tahimik siyang naglakad patungo sa puno. Bawat yabag ay mabigat, bawat hingay puno ng pagkasabik. Nang marating ang puno, itinaas niya ang itak at bumulong. "Ito na ang katapusan mo, ahas. Sa akin na ang pilak na ito." Ngunit bago pa siya makapagsagawa ng unang palo, gumalaw ang mga dahon at mula sa dilim ay sumulpot ang dambuhalang bantay. Ang gintong mga mata nito ay nagningning na parang apoy. Napatigil si Tita Cory, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit imbes na umatras, lalo siyang nagngalit. "Hindi mo ako matatakot, isa ka lang hayop." Sigaw niya, sabay hampas ng itak. Mabilis na gumalaw ang ahas, umiwas sa unang palo at sa isang iglap ay pumulupot sa kanyang braso. Napasigaw si Cory, "Bitiwan mo ako." Sinubukan niyang suntukin ang katawan ng ahas, ngunit mas lalo lamang itong humigpit. Sa loob ng bahay, nagising si Menchi sa malakas na sigaw. Mabilis siyang tumakbo palabas at nang makita ang eksena, nanlamig ang kanyang buong katawan. "Tita!" sigaw ni Menchi, nanginginig ang boses. "Anong ginagawa niyo?" "Menchi, tulungan mo ako!" hiyaw ni Cory habang pilit pa ring pinuputol ang katawan ng puno gamit ang itak. "Kunin natin ang lahat ng pilak. Atin na ito. Huwag kang tanga." Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, kumagat ang ahas sa balikat ni Cory. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong paligid na puno ng takot at sakit. "Hindi ka rin magiging masaya, Menchi?" pasigaw na wika ni Cory habang dumudugo. "Ang lahat ng pilak na yan may kapalit." Napatakbo si Menchi, hawak ang kanyang dibdib at luha ang sumisigaw. "Tama na, pakiusap, tama na." Ngunit huli na. Nanginginig si Menchi habang pinagmamasdan ang tiyahin. Pumulupot ang ahas ng mas mahigpit at muling tumuklaw sa kanyang katawan. Ang itak ay nahulog sa damuhan at si Ori ay bumagsak sa lupa. Nanghihina, duguan at halos wala ng hininga. Lumapit si Menchi, nangingiyak. "Tita, huwag niyo akong iiwan ng ganito. Sana po nakinig kayo sa akin." Pilit na iminulat ni Cory ang kanyang mga mata. Ang dating matalim na titig ay ngayoy puno ng panghihinayang at galit. "Menchi, tandaan mo, walang kayamanang libre. Hindi ka rin magiging masaya. Lahat ng pilak ay may kapalit." Hanak ng bulong niya bago tuluyang mawalan ng buhay.
Napatili si Menchi, niyakap ang malamig na katawan ng tiyahin. Tita, bakit hindi na lang po kayo naniwala sa akin? Bakit kailangan pang ganito ang mangyari? Ang kanyang luha ay bumagsak sa mukha ng tiyahin, ngunit hindi na ito gumalaw. Sa kanyang likuran, narinig niya ang malamig na sutsot ng ahas. Tumigil siya sa pag-iyak at tumingin. Ang bantay ay nakatingin lamang, tahimik, ngunit ang gintong mata nito'y nagliliyab. Parang sinasabi, ito ang parusa sa kasakiman. Kinabukasan, halos hindi makabangon si Menchi. Ang nangyari kagabi ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga sigaw, ang dugo, ang sumpa. Sa kanyang puso, mabigat ang kanyang konsensya. Naglakad siya sa mupirin, hawak ang kwintas na ibinalik ng tiyahin ilang araw lang ang nakalipas. Ano ba talaga ang halaga ng lahat ng ito? Tanong niya sa sarili. Kung ang kayamanan ay may kasamang ganitong kapalit, sulit ba ang lahat? Lumapit siya sa puno. Ang pilak na buma ay nagniningning pa rin, tila walang nangyari. Ngunit sa kanyang mata, hindi na ito parang biyaya, parang sumpa. Nagbigay ka nga ng yaman, bulong niya sa puno. Pero kapalit nito, ang buhay ng naghangad ng higit. Napaluhod siya at napahawak sa lupa. Hindi ko hahayaang kainin ng kasakiman ang puso ko kung gagamitin ko man ang pilak na uto para lang sa ikabubuti ng lahat. Sa loob ng kanyang puso, isang bagong pangako ang namuo. Alam niyang hindi niya maaalis ang sumpa ng tiyahin, ngunit maaari niyang itama ang direksyon ng biyaya. Ang pilak ay hindi para sa akin lang. Wika niya sa sarili, pinapahin ang luha sa pisngi. Ito ay para sa lahat ng nangangailangan. Doon ko makikita ang tunay na halaga nito. Habang umaagos ang kanyang luha, tumingin siya sa langit. Inay, sana tama ang gagawin ko. Sana gabayan ninyo ako. Mula sa lilim ng puno, muling nagpakita ang ahas. Pumulupot sa katawan ng puno, ngunit hindi siya nilapitan. Tila nakamasid lamang ito. Sinusubok kung tutuparin ba niya ang kanyang pangako. At sa puso ni Menchi, alam niya, hindi pa tapos ang lahat. Ngunit malinaw na ang landas na dapat niyang tahakin. Ilang araw matapos ang malagim na gabi, pinili ni Menchi ang katahimikan. Hindi siya nagsalita tungkol sa nangyari. Sa halip, tumayo siya ng maaga, naghanda ng alay at tumuloy sa puno. Dala niya ang karne ng manok. Sumunod na araw ay karne ng kambing at sa mga araw pa'y karne ng baka ang kanyang inihain sa gilid ng bakuran bilang tanda ng pasasalamat at pagtupad sa kasunduan. Hindi siya nagingay, hindi rin siya humiling, tahimik lang siyang nagdasal. Bantay, mahina niyang bulong habang inilalapag ang inihandang karne sa paanan ng puno. Maraming salamat sa mga biyaya. Ito ang alay ko, galang ko sa kasunduan natin. Huwag mo sana akong kalilimutan. Maingat niyan inayos ang mga pagkaing inihain. Sinamahan ng tubig at kaunting asin bilang tanda ng respeto. Habang nakaluhod siya roon, nagdasal ng taimtim at muling naramdaman ang bigat ng kasunduan sa pagitan nila ng bantay. Hindi ko kailanman kalilimutan ang babalak, sabi niya sa mababang tinig. Kung ano ang natatanggap ko, ibabalik ko sa kabutihan. Lumipas ang mga linggo. Ang mga pilak ay patuloy niya naging sapat para sa kanyang pangangailangan. At dahil sa pag-inat at disiplina, lumawat ang kanyang lupain. Bumili siya ng karugtong na bukid na dati tiwangwang. Dumami ang kanyang mga baka at nagtayo siya ng manukan. Ngunit isang bagay ang hindi niya binago. Nagpagawa siya ng mas maayos at matibay na bahay. Subalit hindi niya giniba ang lumang kubo ng kanyang ina. Pinayos niya ito at iniwan sa tabi. Parang bantay din ng mga alaala. Isang hapon, kasama niya si Mang Doro at ilang magsasaka sa gilid ng lupa. Menchi, sabi ni Mang Doro, ang bilis ng pag-unlad mo, iha. Pero napansin ko, hindi ka nagiging mayabang, iba ka sa iba. Sabihin mo nga, bakit hindi mo na lang ipagbipa ang lumang kubo at doon ka na lang tumira sa bago mong bahay? Ngumiti si Menchi, nakatingin sa lumang kubo. Mang Doro, kung wala ang kubo ito, wala rin ako. Dito ako natutong magtiis. Dito ako natutong magdasal. Hindi ko kayang gibain ang alaala ng nanay ko. Mabuti ang puso mo, Menchi, tugon ni Mang Doro. Kung ganon, may ipapanukala sana ako. Marami sa atin ang hirap sa patubig. Pwede ka bang tumulong sa makina ng patubig?
Malaking bagay iyon para sa kapwa nating magsasaka. Napatingin si Menchi sa mga palayan. Kung may makina, hindi na mamamatay ang palay kapag tagtuyot. Wika niya, halos kausap ang sarili. Sige Mang Doro, bibilhan ko ngayon ng makina ng patubig. At hindi lang yun, magbibigay pa ako ng libreng binhi at pataba para sa mga walang pambili. Natigilan ang mga magsasaka. Parang hindi sila makapaniwala. Totoo ba yan, Menchi? Tanong ni Mang Doro. Naninislap ang mga mata. Totoo, sagot ni Menchi. Simple ang boses, pero buo. Hindi ako magiging masaya kung ako lang ang umuunlad. Sabi niya, mahina ang tinig, pero buo ang loob. Was magaan sa puso na makita kong sabay-sabay tayong umaangat. Mas masaya akong nakikita kayong lahat na may ani at may ngiti. Kinabukasan, tinipon niya ang ilang kapitbahay sa bakuran. Nakatayo siya sa harap ng lumang kubo, hindi sa bagong bahay. Bakit dito tayo nagtipon? Tanong ni Aling Marta. Dito nagsimula ang lahat, sagot ni Menchi, nakangiti. Gusto kong dito rin magsimula ang tulong ko. Isa-isang inilabas ni Menchi ang mga sako ng binhi at pataba. Bumili din ako ng makina ng patubig ninyo, sabi niya, nakangiti. May sarili na kayong magagamit sa inyong mga bukid. At kapag may kailangan pa kayo, magsabi lang sa akin o kay Mang Doro. Lumapit si Aling Marta, hawak ang kanyang kamay. Anak, salamat. Noon wala ako. Ngayon may binhing itatanim na ako at may makina pa ako ng patubig. Hindi kita malilimutan. Huwag na po kayong magpasalamat ng sobra, tugon ni Menchi. Bahagyang nahihiya. Ang gusto ko lang, kapag may sobra kayo sa ani, ibahagi ninyo rin sa iba. Ganun lang. Sa isang tabi, naglaro ang mga bata, nagtatawanan. May lumapit. Ate Menchi, pwede po ba kaming tumulong maghakot? Oo naman, sagot niya, natatawa. Basta pagkatapos, may pansit tayo sa hapon. Natapos ang araw na puno ng pagod pero magaang sa dibdib. Nang gabing iyon, humarap si Menchi sa puno. Tahimik na tumayo sa tabi ng alay. Bantay, bulong niya. Ginagamit ko ang pilak para sa kabutihan. Sana tama ang landas ko. Kung mali, ituwid mo ang puso ko. At pagkatapos ay, naupo si Menchi sa labas ng bubo. Pagod man, magaang ang kanyang dibdib. Doon siya nakita ni Mang Doro na papalapit. Menchi, tawag ng matanda. Magpahinga ka na. Mahaba pa ang bukas. Mumiti si Menchi at tumango. Opo, susunod po, sagot niya. Sa kanyang isip, tahimik siyang nagpasya. Kaya ko ito. Patuloy kong gagamitin ang biyaya sa tama. Hindi ko hahayaang masayang ang pagkakataong ibinigay sa akin. Makalipas ang ilang buwan, naging mas matatag ang baryo. Masagana ang ani, may patubig ang mga palayan. Ang ilan ay nakabili pa ng bagong gamit sa bukid dahil sa mas madaming kita. Tuwing fiesta, mas sagana ang handaan, pero si Menchi ay nanatiling payak. Kanin, gulay, sabaw. Kapag may pumupuri, simpleng ngiti lang ang kanyang sagot. Isang gabi, kinausap siya ni Aling Marta sa may hagdan ng kubo. Menchi, anak, hindi ka namin nakitang umabuso sa iyong kayamanan, sabi ng matanda. Mayaman mahirap, pantay sayo. Kapag may biyaya, dapat dumaloy, tugon ni Menchi. Kung titigil sa akin, mabubulok lang, pero kung dadaan sa maraming kamay, magiging buhay. Napangiti si Aling Marta, napapailing sa tuwa. Kung may anak lang akong tulad mo. Meron po, sagot ni Menchi, sabay turo sa mga batang tumatakbo sa madilim-dilim na daan. Buong baryo ang anak natin. Sa puso niya, tahimik pero matatag ang pasya. Hindi ko hahayahang kainin ako ng pilak. Hindi ko hahayaang masira ang baryo dahil sa yaman. Ang yaman ay utang at tungkulin. Isang umaga na may bahagyang hamog, pumunta si Menchi sa puno upang mag-alay. Bit-bit niya ang lutong kanin, itlog at kaunting gulay. Huminto siya sa may lilim at napakunot ang noo. Tahimik, walang kaluskos. Wala ang kilalang lamig na dumadampi sa kanyang batok tuwing malapit ang bantay. Bantay? Mahinahon niyang tawag.
Walang sutsot, walang kislap ng gintong mata. Wala ang ahas. Lumapit siya ng dahan-dahan at doon niya nakita isang huling buwig ng pilak. Mas malaki kaysa dati, mas bilog, mas kumikislap, parang pamamaalam. Tinapik niya ang katawan ng puno, marahan. Tapos na ba ang kasunduan natin? Tanong niya. Tila umaasa pa sa sagot na alam na rin naman niya. Tahimik pa rin. Umupo siya sa tabi ng ugat. Iniupo ang sariling bigat sa damuhan. Maraming salamat, bulong niya. Hindi mo ako pinabayaan sa panahong kailangan ko. Hindi ko rin kakalimutan ang babala mo. Dumampi ang mahina at mahabang hangin sa mga dahon. Hindi sutsot, kundi parang mahinang buntong hininga ng kagubatan. Napapikit si Menchi. Paalam na nga. Inuha niya ang huling buwig ng pilak. Pero hindi niya ito buong pinitas. Kinuha lang niya ang kaunti. Sapat sa ilang linggong pangangailangan ng baryo. Ang iba, iniwan niyang nakasabit, parang alaala at huling regalo. Sa puso niya, nagpasalamat siya, hindi sa yaman, kundi sa aral. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Mang Doro. Menchi, parang may mabigat sa mukha mo. Puna ng matanda. Mumiti si Menchi at umiwas ng tingin. Pagod lang po, Mang Doro. Mahaba ang araw. Maikli ang sagot. Hindi niya kayang ipagsabi ang lihim ng puno at ng bantay. Tumango si Mang Doro, bahagyang ngumiti. Kung ganon, magpahinga ka na. Bukas, panibagong gawain na naman. Opo, tubon ni Menchi. Ngunit sa kanyang isipan ay tahimik siyang nakipag-usap. Wala na ang bantay. Iniwan niya ako ng huling buwig at sapat na iyon. Ako na ang magbabantay mula ngayon. Hindi sa pilak, kundi sa tao. Nang gabing iyon, naupo siya sa tapat ng lumang kubo. Pinagmasdan ang bagong bahay na matibay at ang lumang kubo na payapa. Parang dalawang boses ng isang alaala, ang hirap at ang ginhawa, magkasama, magkatabi. Pantay, bulong niya sa hangin. Sapat na ang iniwan mo. Ako na ang magbabantay mula ngayon. Hindi sa pilak, kundi sa tao. Makalipas ang ilang araw, dumalaw si Menchi sa sementeryo ng baryo. Dinalhan niya ng bulaklak ang nicho ng kanyang ina. Dinalhan niya rin ng isang pandila ang puntod na walang lapida, ang lugar kung saan inilibing si Tita Cory. Tahimik siya sa pagitan ng dalawang alaala, pag-aaruga ng ina at sumpa ng kasakiman. Inay, wika niya habang nakaluhod, natutunan ko na po, hindi sa dami ng pilak ang kayamanan. Ang tunay na kayamanan nasa kabutihang na ibabahagi. Tumayo siya, huminga ng malalim at naglakad pabalik sa baryo. Sa daan, may sumabay na mga bata, masigla at walang kamuwang-muwang. Ate Menchi, sigaw ng isa. Turuan mo po kaming magtanim. Napangipi siya. Oo naman, sagot niya. Pero tandaan ninyo, hindi lang pagtatanim ang mahalaga. Kailangan din ang pagtutulungan. Kapag inalagaan ninyo ang lupa, aalagaan din kayo ng lupa. Pagdating sa bukid, sinalubong siya ng ilang magsasaka. May dala silang gulay at prutas, handog para kay Menchi. Hindi ko na po kailangan, tanggi niya, bahagyang natawa. Kailangan namin, sagot ni Mang Doro. Kailangan naming magpasalamat. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil tinuruan mo kaming maniwala sa isa't isa. Napayuko si Menchi, naiyak ng kaunti. Maraming salamat. Pero kung talagang gusto ninyong suklian, ituloy ninyo lang ang tulungan sa isa't isa. Kapag may sobra, kailangang ibahagi. At kapag may kapos, kailangang magdamayan. At doon nagtapos ang kasaysayan ng saging na may ahas na bantay. Isang hiwaga na tanging si Menchi at ang kanyang tiyahin lamang ang nakaalam. At nanatiling lihim sa lahat ng iba. Sa baryong minsang payapa at gutom, sumagana ang pag-asa. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pusong marunong magbahagi.